Dumako na po tayo sa susunod nating topic, mga bossing. po ang inyong application dyan sa the Netherlands? Sandali. Ano sabi ko? Ano sabi ko? Huwag na muna pag-usapan yon. Hindi, si Atty. Harry Roque naman to. Ako ay naniniwala dito, straight na straight to. Lalaking lalaki ito, mga bossing. In-interview po si Harry Roque, mga kababayan, patungkol po. Huwag na pag-usapan yung puro kabadingan. Tapos, ito yung lumabas. Ito talagang mga Team MR, yung pagkakasunod-sunod, sinusunod-sunod do kasi nila yan, mga kababayan, yung mga topic natin. Tapos ito naman lumabas. Kaya kasabi ko lang, wag na muna natin pag-usapan yung mga kabadingan o yung mga tapos ito yung lumabas. Hindi. Ako naniniwala, mga bossing, si Atty. Harry Roque, lalaking lalaki yan. No, matigas yan nga magsalita na gustong magpa-topless ng kapwa natin lalaki oh. Tingnan natin kung mapapa-topless natin si Ronnie Liang. Oh, ganun yun. 'Di ba? Sabi ni Ma'am Libra October, one squad forever. Ano ba 'yan? Another bading 'yan. Uy, grabe kayo ha. Oh. Hindi, etong interview na ito, mga kababayan, kay Atty. Harry Roque ay patungkol doon sa kumakalat na na-deny na yung asylum ni Roque. 'Di ba? Oh, pakinggan niyo, mga bossing. Ano po ang inyong depensa dito sa sinasabing denied na po ang inyong application dyan sa the Netherlands? Well, kung denied na po, bakit nasa Europa pa ako, no? Eh di sa Oh, Germany, 'di ba? Yung huling kita natin sa kanya Luxembourg. Oh, tapos Germany. Tapos ang sinasabi kaya daw po nasa Luxembourg si Harry Roque, mga kababayan, kasi doon daw po yung trial court ba o yung korte na paghaharapan ni Harry Roque sa Luxembourg. Di ba? siyempre dapat na-deport na ako una. Pangalawa, gaya na akin sinabi, Yun din ang gusto ko itanong, mga kababayan Kasi ito ba kapag ka na-deny ba yung kanyang asylum, ibabalik lang yung passport tapos sasabihin, wala na, bibigyan ka na lang namin ng ilang araw, ilang panahon na magstay dito sa aming bayan, tapos kailangan mo nang umalis. Or, ide-deport siya agad-agad pa uwi ng Pilipinas. Yun din ako, to be honest, mga kababayan, tanong ko po sa sarili ko yun. Ide-deport ba si Roque? Or, bibigyan siya ng pagkakataon na basta, or ito, bibigyan ka namin ng ilang panahon, ilang days, magstay, no? Mag-prepare, maghanda nung flight mo pa uwi. No? Or diretso deport siya o ihahatid siya deport. Pero nakikita nga natin, tapos meron pa silang may bayad na pagtitipon na 35 euro, no? Na nasa Germany. O Germany, yung mismong lugar na pagtitipunan na ho nila, mga kababayan. nabigyan na po ako ng W card, which is a residence card, especially for asylum seekers habang wala pang desisyon. At Sabi yung card naman ho daw na yon, mga kababayan, is ibinibigay daw doon para doon sa mga pansamantalang turista, no? Nung kanilang bayan. Siguro matagal niya na ring nakuha yun. Matagal na. Siguro pagkaka-apply pa lang ng asylum, sige, since na yung asylum mo, no, ay gumagana o yung aplikasyon ng asylum mo ay hinihintay o pansamantala kailangan mo mag-apply nitong card na ito para sa ganon, katanggap-tanggap ka dito at hindi ka mapapauwi. At yan ang ihaharap mo sa mga kapulisan o kung sino man ang mga makasalubong mo. Di po ba? po ay hindi po totoo na ako po ay kumuha ng visa galing sa Germany. So, Maputol ko lang ho, mga kababayan. Kung ano po yung nakikita ninyo na picture na nasa harap po natin, mga bossing, yan po ang itsura mismo ni Harry Roque. No, ganyan na po ang itsura niya. Stress na, mga kababayan. Biruin mo ba naman, pilit, mas unahin na magtago 'Di ba? Kaysa magpakita kaysa harapin at sagutin yung mga katanungan sa kanya at yung mga reklamo sa kanya.
Nakaka-stress po talaga yan. Yan po talaga ay patunay Tapos iisipin mo pa, no? Ano kaya, ano kaya tong kalokohang ginagawa ko dito? Yung sinabi ko na kaya ako ginigipit ng gobyerno ng Pilipinas kasi sumusuporta ako kay Duterte. Paniwalaan kaya. Madaming isipin ho, mga kababayan. Diba? Madaming isipin ho. Kaya ganyan na yung itsura ni Harry Roque. O, tapos Father's Day pa ho ngayon. Hindi niya nakasama yung pamilya niya. Masakit ho yun, mga kababayan. Masakit po iyon. Ako, kahit po ganyan si Harry Roque, mga kababayan, talagang visit na visit ako sa tao na to. Kaya lang, meron pa din pong kurot sa puso ko na lalo na ang isang ama ay hindi niya nakakasama yung kanyang pamilya. Kaya lang ho, wala eh. Siya din po ang naglulubog sa kanyang sarili, mga kababayan eh. No, kaya imbis na tuluyan tayong maawa, lalo lang tayong nabubwisit, mga bossing. na fake news itong Dutchman na ito. At ito po is fraud free naman po siya. Paulit-ulit ang ginagawa ito. Hindi ko alam na ano ang nakikita niya kapag kakalapatig news. Baka gustong i-inform yung taong bayan o yung mamamayang Pilipino. No? Iniisip niya, niloloko mo ang Pilipino, wala na, denied na yung asylum mo, tapos sinasabi mo. Hindi, ang nakikita ko naman pong dahilan, kung sakali, mga kababayan, but pilit na sinasabi ni Roque na hindi totoo yun. Yung asylum ko, ganun pa din, nakapending pa din yung asylum ko, tuloy-tuloy pa din yung aplikasyon nun. Kaya po nasasabi niya yan kasi siguro ayaw niyang malaman ni General Torre. Diba? Sir Archie Beroya at Josepa Oliva Lopez at Joel at Libra at Anthony Mapua at Manggorio. Ayaw niyang malaman nila General Torre na wala ng asylum si Roque. Hanging na lang si Roque. Kasi yung asylum na kanyang pinasa, tinabla na, dininay na. Pwede na nating arestuhin. Pwede na tayong makipag-ugnayan sa Interpol para arestuhin si Roque. Yun yung ayaw mangyari ni Roque. Kaya kung meron mang katotohanan na yung kanyang asylum ay denied na, mga bossing, talagang pagtatakpan at pilit niyang pagtatakpan yan, mga kababayan. Upang sa ganon, hindi maisipan na, naku, pwede na pala nating arestuhin si Roque. Diba? Naku, ito na pala ang hudyat. Wala na siyang kinakapitan. Wala na siyang kinakapitan na hindi niyo ako pwedeng arestuhin kasi umiiral yung aplikasyon ko sa asylum. Di ho ba? Tuloy. Ano daw? Confidential po ang mga proceedings sa asylum. I see. So I guess only time will tell kung ano po talaga, how things will unfold. Dahil sabi nga po ninyo, wala namang pwedeng pagkunan ng impormasyon. Walang pwedeng mapagkunan ng impormasyon kung hindi po yung Netherlands at si Attorney Harry Roque. Pero malay nyo, baka uso din dyan yung nag-leak